Tayo inuobliga pero ini-encourage tayo. Amen po ba? So mga kapatid, brothers and sisters, dapat po tayo sa term na retreat and recreation. Pagkasabi ulit, retreat and recreation. Sa madaling sabi, mga kapatid, yan po yung nangangahulugan ng pagpurong. Sabi natin pagpurong. At pagpapanibagong simula. So dito makikita natin yung katotohanan, kabalintunahan, di ba? Kasi di ba dapat para mas lalo kang lumakas, sumulong ka ng sumulong. Pero spiritually, kung titignan natin, napakahalaga yung tinatawag nating retreat para tayo ay, are you listening? Umabante. Are you listening? Bishop Ted Macali once said, kinakailangan mong umatras para umabante ka. So yun ang napakahalaga for us to be spiritually recharged. We need our retreat and recreation. Kaya ito po yung napakagandang tanong dito. Sabi nga po natin, taas ang dalawang kamay. Am I giving God? Sa lahat po tayo. Am I giving God time to refresh me? So this is an important question. Ito po yung napakahalagang tanong ngayong hapon ito sa ating mga kamagagawa o kayong mga magagawa ng Panginoon. Binibigyan ba natin ang panahon ng Diyos, brothers and sisters? Amen mo ba? Para tayo po'y magkaroon ng panibagong sigla. At yan po yung sinasagawa natin ngayong hapon ito. Now, sa ating magkapatuloy, tingin po kayo sa akin. Life can get so busy. School, work, ministry, problems, until we feel tired and empty. Ano gusto sabihin? Sabihin natin ang buhay, parang walang kabuhay-buhay sa kanya. Ang buhay ay maaaring maging sobrang abala. Katulad natin, di ba? Sobrang abala sa pangaralan. Di ba? May nagsundo pa sa school. Di ba? Nagtrabaho. Di ba? May ministeryo. Brothers and sisters, di ba naman may mga problema sa gawain? Katulad din bago tayo pumunta rito, meron po kayong gawain pa. Hanggang sa dumadating tayo sa point na we feel, brothers and sisters, lack of energy. O yung tayo po ay brothers and sisters, sinasabi dito, no? We feel tired and empty. Sabi mo sa katabi mo, nakakaranas ka ba niyan? Pag hindi, bato ka. Amen? So sino nakakaranas ito na minsan, mapagod ka, di ba? O nanghina. Pero, di ba, nagpapanahuli tayo. Now, including that, sabi rin na, even the disciples of Jesus, nakikinig mo ba kayo? Sabi mo, makinig ka kasi andyan yung source para magpalayo. At saka lumagutan tayo. Even the disciples of Jesus felt that way. They were serving so much that they didn't even have time to eat. FYI, for your information, hindi po masamang maglingkod. May kasabihan tayo, brothers and sisters, no, maraming tao, busy sa ministry, pero hindi busy sa faith. Kaya dito, brothers and sisters, kung titignan natin, no? Naranasan din ng mga alagad ni Jesus na sila ay, di ba, yung pagiging abala, dahil sa paglingkod, hanggang sa wala na sila oras para kumain. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi dapat mangyari ito. Sa buhay natin, tandaan niyo po, hindi masamang naglilingkod, pero huwag mo pabayaan kung kaya mo sa Diyos. At yun yung sarili. Ay, hindi, kahit hindi naman ako kumain, Diyos ang bahala dyan. Hindi masamang maglingkod, pero malakas nila. Kasi lahat ng sobra ay masama. Pero yung umalak pa kayo, hindi masama. Amen po ba? Kaya nga sa amin ng Lord, no? Punta tayo sa isang ilang na lugar para magkasarayan tayo. Makapagpahinga na tayo, at tayo ay makatawag. So ano gusto kong sabihin, brothers and sisters? Mamaya, makapagandama, baga natin yan. Now, let us take a second look sa salitang R and R. First, R stands for, sabihin natin, retreat. So, it simply means pag-urong, pag-atras. It simply means step away from the noise. So ito ba yung sinasagawa natin ngayong hapon ito? Lumalayo tayo sa ingay para magkaroon tayo ng pananahimik together with the presence. Ginagawa natin ito bilang paghahanda sa inyong nalalapit na, sa ating nalalapit na anniversary. Let us go to the next R. Sabihin natin R. Sabihin sa katuloy mo ng R. Marty.
So recreation, sabi natin, pagpapanibagong lakas. Parang walang lakas. Sabay-sabay, pagpapanibagong lakas. Let God renew your heart and strength. Kaya dito po inahayaan natin ng Diyos na ano, di ba? Pagpanibaguhin yung puso, yung ating sigla. Sabihin mo sa katabi mo, yung puso mo, hindi pusa ha. Dapat nakasayo mo kay Jesus. Nakapokus ka. Now, ito po yung gusto kong sabihin, tingin kayo sa akin, sa magandang lalaki ng kapatid. Imagine your cell phone. If it has 5%, brothers and sisters, kung ang cellphone mo, naman, 1% na lang. Amen mo ba ang karga niya? So, ang sabi nito, brothers and sisters, no? It won't work well if it is not charged. Totoo yun din. Hindi ganun kaganda, brothers and sisters, hindi ganun kaayos yung takbo ng cellphone mo, pagkaya mo. Amen? Hindi naka-charge ng maayos. Isipin mo ang material ng iyong telepono na nasa 5% na lang. Kahit gaano pagaling ang iyong telepono, kahit gaano maganda ito, binabahagi ko rin yan eh. What is the use of your cellphone? Kahit na yan po ay iPhone 16, 17, 18, 19, 20, pero kung wala naman pong charge at hindi fully charged. So, useless. Amen po ba? Hindi siya magagamit ng gusto. Sabihin sa katabi mo, parang ikaw at parang ako. Amen? So, brothers and sisters, mga kapatid minamahal, sabi dito, no, kahit na tayo ay talentado, may talento, o aktibo, kung spiritually tayo ay pagod, nangihina, amen po ba? Hindi natin kayang maglingkod ng epektibo sa Diyos. That's right. Real sinig, sabi mo, that's right and not left. Amen? Hindi nyo na po. Diba? Tama po yun, di ba? Amen? So katulad ng ilagay natin sa salita, sabi natin, basketball. Ako yung mahilig sa basketball. Ang isang player, kahit na ikaw ay si Kobe Bryant, Michael Jordan, pero tandaan niyo po, kahit gaano ka magaling, pagpagod ka na, wala kang magagawa sa court. Kaya kinakailangan mo na magpasa ng labas. Amen? Sabihin mo, gano'n din sa'yo. Gano'n din sa akin. Amen po ba? So, brothers and sisters, sabi ng kapatuloy, no? Sabi dito, ang retreat ay parang pag-judge ng yung spiritual na material. Kapag nakakonekta ka sa presensya ng Diyos, muling natatanggap, o muling natatanggap mo, brothers and sisters, ang lakas, kapayapaan, at luminaw. Let us simplify this. Sabi natin tanong. So ito yung tanong, tingin mo kayo sa akin. Taas ko yung kami ng kausap ko. Sabi mo, wag kang hindi mo focus. Hindi focus. How can we experience true R&R? Ang natin mararanasan ang tunay na pagtulong at pagpapanibagong lakas two things. Verse 1, focus and be still. Sabi natin, focus. Pause nga kayo. Pause. Pagalaw na rin. Focus and be still. Simply means, spend quiet time with God. Read His Word. Listen to His voice. So, ang kinakailangan natin para maranasan natin itong retreat and recreation, kinakailangan natin manahimik. Sapagkat minsan, kahit tayo mga naglilingkod na sa Panginoon, di ba? Mas marami yung sinasabi natin kaysa yung pananahimik natin. Sabihin mo sa katabi mo, hindi masamang magsalita. Huwag ka lang magsalita. Totoo yun din. Dapat may parang tayo yung mananahimik. Isa sa pananahimik ng puso ng Diyos. Read His Word, di ba? Ako po as a preacher, hindi ako basta-basta nangangaral. Pinagdinilayan ko yung aming pangangaral. Binabasa ko ng panikigan ng salita. Di ba? Kasi, what you say is what you get. Tama po ba? So kung hindi ka nag-aaral, what would you expect sa mga nakikinig? Di ba? Katulad ito, bago pa yung retreat, pinag-aralan ko po ng gusto. Kasi ayoko yung tatayo ko dito tapos hindi ako magiging blessed sa inyo.